Hi mga idol, si Mekaniko po uli. At ang pag-uusapan naman natin ngayon ay ang pagpapalit ng engine support o engine mount ng ating sasakyan. Ang sasakyan po natin ngayon ay yung Vios. Ngayon, mga idol, etong engine support na to ay yung nakakabit do sa may kanang bahagi o yung malapit do sa may cylinder head. Ito yon. Ngayon, idol, ito ay gamit na, second hand lang. Dahil may isa tayong tropa na nagbigay lang. Ngayon, yung nakakabit sa akin ay replacement parts. So, syempre, kung binigyan ka nga naman, mas maganda ikabit natin dahil ito, at least, original. Although gamit na, pero nakikita ko naman, wala naman siya sira, walang tagas dito. Kasi karaniwan, pagka nasisira ito, nagkakaroon ng tagas dito o butas Ito, wala naman at yung mga rubber niya intact pa. Kaya ito yung gagamitin ko. Ngayon mga idol, tara, samahan nyo ako. Okay mga idol, kung papansin niyo, yan nilagyan ko siya ng jack sa ilalim o tinukuran ko yung bandang oil pan kasi yung sa ilalim ng ating makina at ginamitan ko ng yan, yung kahoy. Kumbaga itutukod nyo lang, hindi nyo naman masyadong iaangat yan, pero kailangan kasi may nakatukod dahil medyo bababa yung ating makina kapag hindi natin yan tinukuran. Maaari rin dyan tayo mag-adjust kapag hindi natin maipasok ang mga tornilyo. So medyo ingat lang at hanapan nyo na magandang pwesto dahil baka dumaples ay mabutas pa ang inyong oil pan. So yan lang kasi ang pwede natin tukuran dito sa ilalim ng makina. So sige, bumalik tayo dun sa taas. So okay, ang sumunod naman natin dyan ay luwagan yung mga tornilyo. May limang tornilyo yan. Ito, tapos yung dalawang gilid na to, tapos ito. So luluwagan natin lahat yan. Okay, 14 mm. So luluwagan mo yan ng ganyan. Okay mga idol, kung papansin niyo, medyo matigas yung aking mga tornilyo. Kung tutusin, kapag kayan maluwag ng ganyan, ay pwede na nating kamayin. Pero dahil nga replacement to, hindi siya yung original, medyo sabit yung mga tornilyo do sa may butas ng ating engine support. Kaya ganyan yan. Pero pagka yung original, madali ipasok. Ang brand nga pala nito ay International Rubber. Ginamit ko to mga 1 taon mahigit na rin. Wala naman siya nagiging problema, wala naman nagisira. At yung condition niya ay maganda pa rin. Para sa akin okay yung brand na to kung replacement lang ang pag-uusapan. Yun lang, medyo kung minsan yung mga tornilyuhan niya, yung mga butas, hindi ganun kaswak sa mga tornilyuhan ng ating dito sa may chassis. Yan, kung papansin niyo, nakalabas na siya pero medyo matigas pang pihitin. Okay. Yan mga idol. Natanggal na natin yung mga tornilyuhan. So, ito nga, sabi ko, ang brand nito ay International Rubber. 1 taon mahigit ko nang ginagamit yan. Pero wala naman siya nagiging sira. Okay naman. Okay mga idol. Pagka natanggal nyo na yung mga tornilyuhan na yan, may isa pang problema. May isa tong tornilyo sa ilalim. Ito, itong part na to, may tornilyo to sa ilalim kung makakapa nyo. Yan yung medyo mahirap tanggalin kasi kailangan nyo ng mahabang pamihit. Galing sa ilalim, patusok dito. No? Kaya yan yung pinaka medyo mahihirapan kayo. So yan, tatanggalin din natin yan. Doon tayo sa ilalim. Kailangan natin baklasin itong splash guard. Itong plastic dito para matanggal natin yung isang tornilyo na kailangan talaga dukutin sa ilalim. So ito kailangan tanggalin natin para mailusot natin yung pamihit natin. Okay? Sige, tanggalin natin. So okay idol, ito lang yung kailangan natin tanggalin na splash guard. Isang piraso lang. Hindi na lahat na nasa ilalim, isa lang. Para lang makalusot yung ating pamihit, no? So yan, tanggalin nyo muna. Madali lang naman tanggalin. May mga tornilyo yan dito. O yung mga clip niya, yun, fastener clip. Tapos yun, matatanggal nyo na. Kailangan nyo rin baklasin yung gulong. Kasi, di ba nga, tinanggal natin yung splash guard, yung naka-cover dito. Tapos, kailangan kasi dito natin talaga pihitin Walang ibang way kundi ganun. At kailangan nyo ng mga tools na katulad nito. Yan, 14 mm din siya. Pero, kailangan nyo ng mahabang pamihit. So, katulad nito, yan, pagdudugtungin natin ng ganyan, para humaba,
Tapos ito, or kung may power drive, pwede rin. Pero 40mm lang, kaya naman na netong automatic ratchet. Tapos ilulusot natin dito. Ilulusot dito para mapihit yung part na yon. Ganun talaga, medyo may mahirap tong sa BIOS, no? Yan yung ang gagawin ninyo. Okay? So, at malamang kailangan nyo ng kasama dahil kailangan may magsentro doon. Or kung gusto nyo, umilalim kayo para mapihit ninyo. Pero pag may kasama kayo, mas madali. So ngayon, pipihitin na lang namin doon. Hindi ko siguro mabibidyoan dahil medyo mahirap gawin, no? Pero ganun nga, ganun yung paraan. Lulus nyo yung ganyan, tapos pipihitin lang. Okay mga idol, isa pa, kailangan yung safety natin. Sa pagbabaklas nito, kailangan yung may jack stand tayo, no? Kung wala kayong jack stand, yun talaga pinaka-safe may jack stand. Pero hindi naman lahat meron nun. So, gumamit kayo ng dalawang jack. Ako, ginamit ko ito. So, dalawang mechanical jack ang nilagay ko para safe naman, no? Although, hindi siya masyadong advisable, pero at least, mas safe yan kaysa iisang jack ang ginagamit niyo. At mechanical. Ayoko ng hydraulic dahil yung hydraulic may tendency kapag pumutok yung oil seal nun, mabagsakan kayo. So, yan, dalawang mechanical jack. Mas okay. Katulad nga na sinabi ko, no? Kailangan natin lagyan ng jack tong sa ilalim. Kasi, baka bumaba yung ating makina. Actually, bababa talaga pag tinanggal natin yung engine support. Ngayon, para hindi siya masyadong bumaba, kailangan natin tukuran. Actually, tutukuran lang natin. Hindi naman natin siya iaangat ng gusto. At baka mapigay naman yung ating oil pan. So, yan. Nilagyan ko ng kahoy na tukod para hindi masugatan to at mabutas. So, yan. Kung papansin nyo, yan. Inangat ko lang ng ganyan. Okay na yun. No? Para lang may humawak sa makina habang tinatanggal natin yung engine support. Okay. Sige, balikan natin yung nasa taas. So okay idol, eto 'di ba? Natanggal na natin yung tornilyo dito sa ilalim na pinadaan natin do sa ilalim nga, no. So pagka natanggal niyo na yan, libreng-libre na. Pwede niyo nang hugutin yung ating engine support. Yan oh. Okay, sumasabit siya dito. Yan kasi may parang hook yan dito sa part na to. Kaya sumasabit at hahanapan nyo lang ng pwesto. Okay. Yan. Okay. So yan oh. Yan, ganyan siya. At ito yung tinanggal natin sa ilalim. Yan tornilyo na yan. So ito yung dalawa, no. Kung papansin niyo, ito ay kailangan natin ilipat dito sa kabila. No, yan. Yan oh, may tornilyo siya dito. Yan. Meron siyang tornilyo dito, 14mm din. So ito ililipat natin tong part na to dito. Sa part na to, yan oh. Yan yung tornilyo natin. Ngayon, kung meron kayong socket na mas manipis dito, okay. May papasok nyo, pero to sa akin hindi. Ayaw niya pumasok, no? Ngayon, gagawin ko dyan, ay pwede naman tong llabe lang na ordinary. Kasi mailulus nyo naman yan dito. Yan, sa part na yan. At pwede nyo nang pihitin. Ngayon, yan oh, gumagalaw siya dahil rubber parts. Pwede nyo tukuran dito. Yan. At saan nyo simulang baklasin. So ngayon sa pagbaklas nyan ay ginagamit ako ng martilyo. Yan. Para mag-loose siya ng ganyan. Yan. Okay. Pagka nag-loose na siya ng ganyan ay pwede nyo nang baklasin. Okay, so ngayon maluwag na. Ay pwede na natin kamayin yan. So kung meron kayo sakit na maliit, okay. Kaso ito, hindi kasi natin to pwedeng pantanggal dahil hindi niya kaya. So panluwag, ganyan. Yan. So pwede na nating kunin yan. So yung tornilyo niya at ito yung lilipat natin. So yan. So ngayon papakita ko na lang din sa inyo itong pinagpalitan. Ayan oh. Wala pa siyang crack sa ilalim. Maganda pa. Okay din. Isa't kalahating taon ko nagamit. Pero okay din siya. So ngayon ililipat natin dito. Yan. So paglipat niyan ay parehas lang din ang procedure ng pagtanggal. Ganyan lang din. At syempre yung posisyon niya nakapaganyan yan. Nakapaganyan.
So ito yung tenga sa kabila at ito dito. So yan ay ikakabit mo lang ng paganyan. Yan. Tapos naka-level lang to. Okay. So balik natin yung tornilyo. Yan. Pwede pa naman natin higpitan na konti. Yan. Okay. Tapos, yan, pag mahigpit na siya na ganyan, ay pwede natin ulit dukutin dito para mahigpitan pa. So, 14mm. Ganyan. At saka natin higpitan. So, alalayan nyo lang dito. So, yan. Tapos, medyo tapakan nyo dito para mas mahigpitan nyo. Yan. Yan. Okay na siguro yan. Yan. Ganun lang. Hindi na masyado mahigpit. So, yan. Ganyan. At ibabalik na natin to. Okay mga idol. So, eto na. Ikakabit na natin. Ang pagkakabit naman nito, medyo tricky lang na onte kasi papapasokin nyo to. Tsaka, itong pinaka-guide nya. Ngayon, ang una kong ginagawa dyan ay pinapasok ko muna itong guide. So, papasok ko muna dito sa guide nya. Yan. Pagka naipasok nyo na, ay pwede nyo na ilabag. Pero kung minsan, ang mangyari, yan no, medyo malayo siya dun sa butas. No, yung butas dito, medyo malayo, ay hindi nyo may papasok agad. Pwede nyo persahin dito kasi nagagalaw-galaw naman yan dahil rubber parts na. Pero kung hindi man sumakto, ang gawin nyo, it's either ibaba ninyo yung jack sa ilalim, yung tumutukod sa makina, ibaba or itaas para sumakto. So yan, katulad nito ay ibababa ko ng konti para maipasok ko. So yan ay ibababa ko ng konti. Dito mo lang yan ibaba. Hop, yan. Siguro pwede na yan. At titignan ko kung may papasok ko na. Yan. Yan o. Naipasok ko na. Pero yan, tingnan nyo. Papansin niyo sobrang taas. No? Sobrang taas niya. Ngayon, pagka naipasok nyo ng ganyan, naiset nyo na yung mga tornilyuan na yan, ay pwede nyo nang iangat ng onti uli yung makina para naman magdikit tong dalawang to. Konti lang. So yan, iaangat ko. So yan, tingnan nyo yung ilalim ha. At dumaples naman yung inyong jack. So yan. Yan. So ibig sabihin, sa madaling salita, yung jack nyo sa ilalim, yun yung pinaka magko-control para maipasok nyo yan. Yan yung pinaka technique dyan. So yan, pagka okay na lahat ay yan, nagagalaw nyo naman yung makina eh. Dahil nga, ito yung pinaka main engine mount nya eh. So yan, pwede na natin itornilyo isa-isa. Okay. So, sa pagtutornilyo naman nito ay wag natin sikipan lahat. So ilapag lang natin muna lahat. Kumbaga, i-shoot lang natin yung mga tornilyo niya muna. Yan. So i-shoot lang natin. Kailangan ma-shoot muna lahat. Kasi kapag hinigpitan nyo yan, ay hindi nyo na magagalaw yung engine support. So kailangan ma-shoot nyo muna lahat ng tornilyo. Yan. Yan. Yan, na-shoot na natin lahat. Yung sa ilalim, okay lang. Kahit mamaya na yun. Kasi antimano, nakapasok na yun eh. So pwede na natin higpitan. So okay. Sa pag-iipit naman nito, kung may torque wrench, mas maganda. Pero walang torque wrench, pwede naman. Tatansya nyo naman kung gaano kahigpit ang kailangan nyo. Hindi naman dapat kailangan ganun kahigpit, no? Ito, mahigpit lang.
ito siguro, gamitan ko ng torque wrench. Ito, para sigurado, kahit lagyan ko lang ng mga 35. Okay. Yan. 35. Pwede na yan. Hindi ko sure kung ano tawag yan. Hindi ko alam kung makikita sa manual. Pero para lang pantay ang sukat niya, tinork natin. Ayos eh. Ito, higpitan na natin yung nasa ilalim. Yung katulad kanina. So, gaya nga nasabi ko, yan oh, papalusutin natin sa ilalim yung pamihit. So, ito, i-align ko siya ng ganyan. So, kailangan nyo talaga ng kasama para yung isa taga-align at yung isa ay taga-pihit sa ilalim. Okay. So, yan. Ngayon, kung papansin niyo ay, ito yan. Yan, sa ilalim ginagawa. Yan, sa ilalim ginagawa. Yan. Higpitan natin ng ganyan. Okay. So, saktong higpit lang kasi 14 lang din naman yan. Okay. Ganyan lang ang pagkakabit niyan. Siguraduhin na natin na ikabit lahat ng tornilyo. So, dito, may tatlo. Dalawa sa taas, isa dito sa ilalim, at yung sa tenga niya. Ito, tsaka ito. Tapos ito. So, yan yung parang guide niya. So, kailangan maipasok lang din natin yan. So, ngayon, ganyan lang ang pagkakabit. Medyo mabusisi lang. Marami tayong kailangan baklasin. Yung gulong, splash guard. Pero kung tutusin, kung meron naman tayong mga tools, ay madali lang din siyang palitan. Kayang-kaya natin. So, okay. Ibabalik ko na lang yung gulong at yung splash guard. Yun na lang ang natitira kong gagawin dito. Hindi ko na ipapakita, pero yun na lang ang gagawin ko. So, ganun lang ang pagpapalit ng engine support o engine mount ng ating BIOS. Yung upper right, no? Ngayon mga idol, kailangan checkin nyo rin yung mga ibang engine support ninyo para mawala yung vibrate. Kung saan nakakaramdam kayo ng vibrate sa makina ng inyong sasakyan. Alam nyo mga idol, yung engine support natin na yan, eto, yung original ay merong laman na parang liquid sa loob. Ngayon, kapag ang karaniwan nagiging problema dyan, nagkakapunit at tumatagas. At kung mas malala, ay nagiging loose na masyado yung goma dito. So ngayon, kung papalitan ninyo, medyo may kamahalan ang original parts talaga ng BIOS, yung engine support na yon. So ngayon, kung gusto nyo sumubok ng mga replacement katulad nito, okay din naman. So katulad niyan, yan sinabi ko sa inyo, tumagal din naman siya at pinalitan ko lang dahil nga nagkaroon ako ng pagkakataon makakuha ng original na engine support. Pero napakalaki ng diferensya ng original na engine support. Mas less ang vibrate. Hindi katulad nito ng mga replacement, medyo may mararamdaman kayong konting vibrate compare sa original. Pero pwede na rin naman kasi ito, mas mura to eh. Ang alam ko pagkakabili ko nito around 1.5 lang, no? So pwede na rin yan kung wala pa kayong budget. So yun lang muna ang ma-share ko sa inyo sa ngayon. At yung mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe at panoorin nyo rin yung mga nauna pa nating video at paparating pang video. Yun lang po muna at maraming salamat po.